Magandang araw mga kabugtaw. Ang pamagat ng ating palatuntunan ngayon ay Cinderella Complex. Bakit Cinderella Complex? Ito'y dahil sa napagtanto ko, bakit napakabisa, very effective, itong narrative ng mga pro-American warmongers na binubuli daw ng ng China ang Pilipinas. Ang China binubuli ang Pilipinas. Bully ng China ang Pilipinas inaapi. Bakit napaka-epektibo? Ito'y marahil sa tinatawag, ako, actually ginawa ko to sarili kong invention to, ang Cinderella Complex ng Pilipino. Pamilyar siguro, pamilyar kayo lahat sa kwento ni Cinderella. Isa siyang magandang dilag na inapi ng kanyang mga stepsister, pero may fairy godmother siya at nakadalo siya sa party ng prinsipe at natipuhan siya ng prinsipe. At kailangan niyang umuwi bago maghating gabi. Tumakas siya at pero naiwan niya yung sapatos niya, so kaya pinahanap siya ng prinsipe. No? Nung natagpuan siya at na pagtanto ng prinsipe na siya na yung magandang babae sa party, pinakasalan siya sa inggit ng kanya mga stepsisters at stepmother. No? So, typical, no? Cinderella, yung inapi, nagtagumpay. No? Marahil narinig nyo na ang inferiority complex, superiority complex, messianic complex. Ano ba ang complex? Ayon sa psikolohiya, ang complex ay a group of system of related ideas or impulses that have common emotional tone and exert a strong but usually unconscious, hindi alam, hindi unconscious influence on the individual's attitude and behavior, no? Tulad halimbawa ng inferiority complex, siguro nang lumalaki yung bata, hindi siya nabigyan ng tamang pagpapahalaga, kaya nagkaroon ng inferiority complex. O pwede rin na magkaroon ng defense mechanism na tinatawag na reaction formation bilang pambawi dun sa hindi pagpapahalaga sa kanya, ay paglaki na iya nagkaroon sa ng superiority complex. Yung tipong siya lang lagi ang tama, lahat ay mali. Siya ng pinakagwapo, pinakamaganda, matalino, no? May superior complexes. So ang complex daw unconscious, no? Pero exert a powerful influence on the individual's attitude and behavior. May nabasa ako noon na mga Pilipino daw are the most opinionated in the world, but wrong. No, masyadong opinionated, pero mali. Nalahala ko dati, may kaibigan ako na sabi niya, nagdesisyon daw ang korte sa Switzerland na i-award yung yung portion dyan ng South Philippine Sea sa Pilipinas. Nung kinurek ko, sabi ko, hindi Switzerland yun, sa The Hague yun, saka hindi United Nations body yun. Private company yun ng arbitral court. Naku, nagalit. Kasi nung kinurek ko na hindi Switzerland, pero sa Netherlands nangyari yun. Yan ang ibig kong sabihin na masyadong opinionated, pero mali. No? Kaya lang, epektibo yung naratibo na ang Pilipinas ay binubuli ng Amerikano, no? Dahil sa Cinderella complex ng mga Pilipino. Saan ba nanggaling itong Cinderella complex at paano ba nabuo ito? No? Uh, Ito'y sa palagay ko ay mga sugat pa ng kolonyalisasyon. Alam niyo, ang kolonyalisasyon nag-iwan ng maraming sugat. Kung meron maraming depekto sa kultura natin ngayon, yun ay ang mga sugat ng kolonyalisasyon. Ang mga taong inapi, alam niyo naman ang kolonyalisasyon, isang pang-api, pang-aabuso, pagnanakaw ng mga kayamanan, no? Pagpatay sa mga mamamayan, no? Talagang masaklap na kasaysayan ay sa tingin ko ay na-develop itong Cinderella complex bilang sugat na, ng kolonyalisasyon. Uh,
napagtanto ko na talakayin muna tong topikong ito kasi sabi ko nga noon sa mga nakalipas nating mga episodes na kailangan natin ng cultural revolution, no? Kasi kahit anong salita mo diyan, kahit anong sermon mo diyan tungkol sa kasamaan ng Amerika, tungkol sa mga technicalities, no, sa UNCLOS, wala 'yan. Hindi maniniwala, hindi makikinig mga Pilipino kasi buo na yung utak nila, no, na binubuli ang Pilipinas ng China. Wala silang pakialam diyan sa mga technicalities na yan, kahit tama ka pa, no? Walang epekto yan. Kaya siguro magsimula tayo sa very basic, no? Bakit ganito mag-isip ang mga Pilipino? Kaya kailangan kilalanin yung sarili natin. Mahigit na 2,000 taon na nakalipas, isang sinaunang Gregong filosopo, si Socrates, sabi niya, an unexamined life is not worth living. Ang buhay daw na hindi pinagnilayan, hindi pinagmunihan, ay hindi karapat-dapat na isabuhay. So siguro kailangan kilalanin ang ating sariling bilang Pilipino, bakit ganito tayo mag-isip, ano ba nangyari sa atin at anong maaari nating gawin, no? Kaya paano ba mag-isip? Ano bang utak ng Pilipino, no? Isa sa pinakamahusay na aklat na nabasa ko ay ang Light Cavalry. Ito, makikita nyo, no? Na sinulat ng henyo na Jesuita na si Horacio de la Costa, one of the finest minds that the Philippines ever produced. Isa siyang Jesuitang pare. Itong librong ito ay binigay sa akin ng kaibigan ko na si Father Archie Intengan, no? Namayapa na siya. Siya yung provincial superior ng mga Jesuita dito sa Pilipinas. Binigyan niya sa akin itong librong ito. Ang nakakatuwa sa librong ito ay isinulat to nung natapos siyang sulatin noong 1942, no? Pangalawang pandigmaan, pandaigdig. Pero hindi nalimbag ito hanggang 1993. Kasi I think 1990, early 90s, no? Ibinenta ng mga Jesuita yung bahay nila diyan sa Santa Ana. Napakaganda ng bahay nila diyan along the Pasig River. No? At nung nililigpit nila mga gamit, nakita nila yung mga plates ng libro ni De La Costa na na ito na ang pamagat ay light cavalry. Kasi ang mga Jesuita daw kung sa army pa light cavalry, alam naman natin yung light cavalry, you can deploy them at one call, anytime, anywhere, no? Isang tawag lang, deployed mo sila. Ganun daw dapat ang mga Jesuita kasi in the first place yung founder nila sundalo, ano? Si San Ignacio de Loyola, no? Kaya malakas yung military culture sa mga Jesuita. May sinabi dito si De La Costa tungkol sa utak ng Pilipino, paano mag-isip ang mga Pilipino. Kung sabi ni De La Costa, no, napakaganda ng librong ito. Kung makakuha kayo ng kopya, basahin nyo, no, para maintindihan natin. Sabi niya, the Filipino mind is peasant, alipin. No? Utak alipin daw ang mga Pilipino. Kaya masyadong masunurin, masyadong mapakumbaba, pero kung walang bantay, gumagawa ng mga bawal. Sabi niya, they have no genius for philosophy. Their thoughts are concrete, enveloped always in the images of sense. It may be gathered from their language. They have a few abstract terms. If they have to theorize, they can only do so by means of parables. Hindi katulad ng mga Grego na mahilig mag-isip sa abstract na level. Ang mga Pilipino daw, concrete, kaya nga mas nanaisin ng Pilipino na magbasa ng comics kaysa magbasa ng nobela kasi ang comics may mga imahin, hindi mo na kailangan mag-isip, hindi mo na kailangan mag-imagine, no? Okay. If they are oppressed by a system, they seem to be unable to reform the system as such. No? Kahit pag may problema, parang tamad, higa lang dyan, hintayin yung bayabas na mahulog. No? Or bahala na, bathala na, ipasa Diyos na lang. But they will not confront the problem itself. They can only wreak vengeance on some poor devil who represent it in their minds. Abstract theories of government
they cannot sing to grass. Kaya itong konsepto ng demokrasya, abstrakto eh. Hindi talaga maintindihan ng Pilipino kung ano yung demokrasya. Kaya kahit yung karapatan, no, the basic philosophy of rights, wala sa Pilipino yan, hindi alam na may karapatan siya. Tulad nung COVID epidemic, no? Talagang maraming nagpa-vaccine kasi sabi nila no choice, pero hindi nila alam, o kung alaman nila, ang typical attitude, wala na kaming magawa dyan, nandiyan na yan eh, na may Republic Act 11525 na sinasabi na vaccine should not be compulsory, or you cannot force anybody to be vaccinated. No? Hindi nila alam na may karapatan pala sila. No? They elect persons and not principles. They elect persons, not principle. Sinulat to ng 1942, ngayon 2024 na, ganun pa rin ang binoboto natin, tao, hindi prinsipyo or ideolohiya ng partido. Sa mga advanced democracy, halimbawa tulad sa Europa, iboboto ka ng tao hindi dahil pogi ka o magaling kang sumayaw o magaling kang magpatawa o kamag-anak ka o kababayan ka, no? Kundi dahil sa ideolohiya na pinanindigan mo. Halimbawa sa Germany, no, during good times, nanalo yung Christian Democrat kasi centrist ang Christian Democrat, medyo conservative, so may continuity ng programa. During bad times, nananalo yung mga Social Democrats. Kasi yung Social Democrats, left of center, reformist sila. No? Or ngayon sa Europa, may mga emerging yung ideology, yung mga Green Party, no? Mga environmentalist, at nananalo sila, nakaupo sila sa parlamento. Ganyan sana ang filosofiya sa likod ng party list. Kaya lang naabuso. Imagine, security yung representative ng mga security guard isang milyonaryo. Ito daw ay dahil sa colonialisasyon. Medyo summarize ko lang kasi medyo mahaba. Sabi niya, this defect in the Filipinos, if it is a defect at all, has two causes. The first is its comparatively short period during which they have been in contact with civilization of Rome through the Spaniards. The civilization that disciplined the intellect of Europe and taught it to think in the same fashion that the Roman roads were built. Straight, logic. Straight. Yung mga Pilipino, hindi logical, kundi emotional. Kahit ang pananampalataya, napansin ko yan. Sa Europe, the faith is very intellectual. Another extreme. Dito naman sa Pilipinas and many Latin American countries, the faith is very emotional. Si Mana Santana naman, nakikita naman natin yun. If you consider how much time it took the Roman legionaries to induct the barbarians of Britain, or even to live in towns under an ordered government, 3 centuries, if you consider, moreover, that it took the Christian missionaries 4 more centuries to teach them how to govern themselves. But the Filipinos cannot govern themselves. Patronage politics pa rin tayo, personality-centered. Kasi sa efficient democracy, hindi mo kailangan kilala si mayor o si governor para makakuha ng ayuda or healthcare o mapag-aral ang iyong anak kasi the system works. No? Hindi na kailangan. Pero may isa pang dahilan bakit ganito daw mag-isip ang mga Pilipino. No? Ayon kay De La Costa, quoting Hieronere, no? Fresh pa nga ito eh. Ce sont de grands enfants qu'il faut traiter, hindi malabo yung matago, itain pity. Anyway, in English, they are big children who must be treated like little ones. Ang mga Pilipino daw ay mga malalaking bata na mga malalaking tao na kailangan tratuhin na mga bata. In other words, hindi pinagkakatiwalaan. Bakit? Sinong may gawa nito? Sabi ni De La Costa. Take note, si De La Costa ay isang pare. Hindi lang pare, iswita pa. Magaling na pare. No? Ang sabi ni De La Costa, ang may gawa daw ito ay ang simbahan katoliko mismo.
na parang bata yung pagtrato. Kung maalala nyo sa klase nyo sa kasaysayan, may panahon noon na ang mga Indio na ay hindi pinapahintulutan na magbasa ng Biblia, kailangan pare lang yan. Tapos kung ano sabihin ng pare, yun na yun. Mga Pilipino no, hindi pwedeng i-ordinahang pare, hindi pa pwede, no? In fact, may sinabi din dito si De La Costa, masyadong mahaba na, summarize ko lang. Hindi daw sila pinayagan ng mga Espanyol na maging edukado, maging matalino. Kasi siyempre, obvious naman, pag nag-isip mga Pilipino, pag naging edukado ang mga Pilipino, mag-aalsa sila laban sa Espanya. Pag ang mga Pilipino ay mapagtanto nila na may karapatan pala sila at makita nila na yung mga basic human rights, mga karapatan pantao nila ay inaabuso ng mga Espanyol, siyempre mag-aalsa sila. No? Kaya talagang daw hindi pinayagan ng mga Kastila ang mga Pilipino na maging edukado, no? Or maging critical thinkers o mag-isip. Yung mga Pilipino na nag-aaral sa Europa, mga Luna, si Rizal, no? Sila yung, kasi timing din yun, katatapos lang ng French Revolution doon sa Europe eh. At ang sigaw ng French Revolution ay equality, fraternity, and equality. No? In-import nila yung mga ideya na yon ng humanism, yung konsepto ng karapatan dito sa Pilipinas, yung konsepto ng kalayaan, no, sa mga oppressors, no, sa Europe, yung mga siyempre sa France yung royalty, yung mga oligarchs doon, yung mga aristocracy, mga prinsipe, mga hari, mga pare, no, yung mga aristocrats, mga may yaman doon, no, mga or tinatawag natin yun mga mapang-aping uri sa Europe, in-import nila yon, no? At ang dalawang nobela ni Jose Rizal, yung No Limit Tangere at yung Filibusterismo, ang nag-inspire sa mga Pilipino para mag-plus laban sa Espanya, no? At lalo na at first kahit na idea yon, hindi pa rin makuha ng mga Pilipino yon. Nung idea ng karapatan, idea ng demokrasya, hindi nila nakuha. Ang nakuha lang nila na inaapi na sila ay ito. No, sabi ni De La Costa. No, the Filipino peasants did not fight against the faith. No, lalang pananampalataya nila. They would not have understood so tenuous and metaphysical a hatred. They did not fight for freedom from religious bondage. They would not have understood the term. No? Kahit noon na kung naalala ko, mga lola niyo noon, pag nagsisimba sila, nagro-rosaryo, hanggang ngayon may mga matatanda pa gumagawa niyan. Kasi hindi nga nila maintindihan yung misa kasi Latin, so kaya nagro-rosaryo na lang sila. No? They fought for a concrete object, land, against the concrete enemy, the landlord. So simple lang. Ang pinaglaban nila lupa. Kasi parang ang sistema na inintroduce ng mga Kastila dito, parang feudal Europe na may mga peasant, no? May landlord. Landlord ang may-ari ng lupa, yung mga peasant nagtatrabaho lang sa landlord. Pero naging abusado ang mga landlord. Talagang pinahirapan yung mga trabahante, no? At saka inapi at pinagmalupitan. In fact, sa Europe may ano pa nga, may tradition pa na tinatawag nilang prima nocti, first night, na pag may peasant sa lupain niya na kinasal, prima nocti, first night, yung unang gabi ng asawa ay sa landlord, hindi sa asawa niya. No? Kung napanood niyo yung Braveheart, yun, makikita niyo yun. Kaya isa rin yun sa dahilan sa revolution sa Europe. Dito land, concrete ang land eh, pagkain. Pero ngayon, kung makikita mo, mahirap ang buhay. Maraming gutom. Maraming hindi makapag-aral. No? Maraming naputulan ng kuryente. Maraming hindi makakapunta sa doktor. Kasi sa hirap ng ekonomiya. Yun, something concrete yun. Sayang, may sagot na sana kung sumakay lang tayo sa progress ng Asia. No? Lahat yun ay masusulba kasi
sabi ko nga, ilang beses na, mula pa ng simula, may shift ng prosperity galing west, no, sa kanluran papuntang silangan dito sa atin sa Asia. Ang iba itong si BBM, benta na tayo sa Amerikano eh. At maraming Pilipino, colonial mentality pa rin, sinasamba pa rin ng Amerikano, kaya galit sila sa China, hindi nila alam na tulad ng sinabi ko noon, inilong hiligay noon pa sa episode natin, ano katonto, kagkalain sa Estados Unidos, kung bakit pala tayo nanatiling mahirap, no, dahil nga sa tinatawag na economic imperialism ng mga Amerikano. Kaya ganito mag-isip ang mga Pilipino, no? At hindi lang 'yan, no? Kahit nasabi ko rin na ito noon, pero pahapyaw lang, ulitin ko lang, kahit si Vivencio Jose, isang profesor sa UP Diliman, sa kanyang article na paper na The State of Education in the Philippines, doon dinocument niya kung paano pala talagang deliberately engineered, no, na sinadya na gawing bobo ang mga Pilipino. Kasi sabi ni Vivencio, quoting Paulo Freire, isang Brazilian sociologist, sa libro ni Freire na Pedagogy of the Oppressed, no, may tinatawag sang two basic educational approaches, banking approach at uh, dialogical approach. Yung banking approach where ito yung the teacher deposits information to the students and withdraw them during exam without any interest. Ang dialogical naman, ito yung the teacher acts as a facilitator to draw out knowledge from the students. No? The teacher learns with the students. Itong banking, ito yung tipong true or false, fill in the blanks, enumeration, memorize. Kaya kalungkot na ito may lumabas na naman na top universities, no, in Asia. Wala, kulirat ang Pilipinas. Lagi kulirat, hindi nga nakapasok ng 100. Asia pa lang yan, lalo na sa mundo. No? Saan ka makikita yan? College na, ang exam, true or false, fill in the blanks, enumeration. Tapos ang pag-aaral, memorize. Tulad ng pag-aaral natin na kasaysayan, nag-memorize tayo, pero hindi naman natin naintindihan kung bakit. May sabi ni Freire, may psychological effect pala yan, yung banking approach, yung memorize. It makes the people rigid and uncritical. Na hindi ka na nag-iisip, kundi para ka ng robot, para ka ng tupa. Kaya kahit inaapi ka na, overwork, underpaid ka pa, hindi ka na lumalaban. Hindi mo na pinaglalaban yung karapatan mo, no? Yung tamang sahod. At kasi pesan ka eh. Pero pag nasubrahan naman daw ang Pilipino, sabi ni De La Costa, no? Ito. They will fight thus like men possess, not the leaders so much as the rank and file need for an abstract idea, but for the man, if you will, for an ideal incarnate in a man. Oh? They will fight like a man possessed, or sa ating lingwahe pa yung furamentado. Parang ano yan, pag naaping-aping na raw yung Pilipino, naguramentado. Typical ano yan, FPJ movie. No? Pabugbog muna yung bida, pag api-api na, pag bugbog na, pag medyo tatalo na, saka babangon at lalaban. At matatalo yung mga kalaban. Kaya nga naalala ko rin na itong survey ng AFP na 70% ng mga Pilipino daw ay makikipaglaban sa China pag ginapi tayo ng China if China invades us. Paano ka lalaban? Yun nga, hindi nag-iisip eh. Kasi sigurado ko walang idea ng gera to. No? Kasi siguro kala nila ang gera, nung World War II pa rin, barila, may guerrilla, may bundok ng No, highly electronic, highly technical ang gera ngayon. No? Kahit may high-powered rifle, isang missile lang kayo. No? O pag may pumasok ng mga tangke, ilan naman tangke ng Pilipinas? Anong ilalaban mo yan? Diyan, o mga eroplano.
At sabi ko nga nung nakaraan, kala siguro nila tutulong kaagad ang mga Amerikano. Hindi po. Isa pa yan na hindi nag-iisip mga Pilipino. Nung, ano ba, March, ito lang Marso, pumunta yung US Secretary of State na si Blinken dito at sinabi niya na hindi daw iiwan ang Pilipinas. They will stand by the Philippines, especially the Mutual Defense Treaty. So hindi nila sinasabi na yung Mutual Defense Treaty does not cover disputed territory and does not cover, it only covers if a metropolitan area is attacked. Eh wala naman gera dito, nandun sa dagat, malapit. Pero naniniwala mga Pilipino. Kaya nga, yun nga, opinionated but wrong. No? At yun, edukasyon, ito pa religion. Basta sinabi ng pare, tama yan, tahimik ka na. Huwag ka nang magtanong. Kasi pare yan eh, parang yun ang mentality na tinatawag namin na hotline to God ba? Para baga mga pare, lalo na yung Santo Papa, may hotline to God na alam na nila lahat. No? Ay huwag kayo maniwala dyan. Maraming bobong pare, totoo yan. 15 taon ako nagturo seminaryo, kaya nagtiis ako magturo doon. Kaya, kasi tuwing sumisimba ako, pag nag-sermon yung pare, naiinis ako, sabi ko sa mga nag-aaral ng homiletics tong paring to, napakabobo, dapat bumalik to sa School of Theology niya. Eh mga pare yung magagaling, pero karamihan, mas marami ang bobong pare. Eh mga Pilipino, niwala naman, tatango-tango pa, kahit BS na yung sinasabi ng mga pare. Kasi na-train na tayo doon, peasant, no? Kasi ang pare represents God, so it is God speaking to the priest. Kaya dapat maniwala tayo. That's a lot of BS, you know. Okay, so masugat ng kolonisasyon. Kaya nagkaroon ng Cinderella complex ang mga Pilipino. We identify ourselves with the underdog, yung mga inapi tulad ni EPG at saka tumpak, no? Yung narrative ng mga American pro-warmongers na binubuli tayo ng China at parang kawawa naman tayo. Then we're waiting for a Prince Charming ang Amerika. Nako, Diyos ko po. Matuto na tayo sa kasaysayan kahit dito sa atin ng dalawang digmaan pandaigdig sa Europe, no, sa Vietnam, sa Ukraine. Sa Ukraine, wala, patalo na sila. Sa Afghanistan, iniiwan ng mga Pilipino, iiwan ka sa area ng mga Amerikano na the Americans cannot be trusted. They're only for their interest. No? Kaya anong gagawin natin? How do we change this? Ito na yung mga unang bahagi ng tinatawag ng cultural revolution. Kasi useless to mga unclos, useless to mga technicalities, useless to mga political news na pinapanood natin. Wala naman sa mga Pilipino yan. Mas unahin siguro natin ang kultura, ang pag-iisip ng Pilipino, paano baguhin ito. No? Well, may mga simple ways to start. Una, critical thinking. Una, question everything. Tanungin nyo lahat. Kahit yung mga sinasabi ko dito. No? You question anong sinasabi ng mga pare. Question anong sinasabi ng mga guro nyo, pinag-aaralan nyo. Tama ba ito? Lalo na ngayon, we're in the age of information revolution. Information is right in our fingertips. Although may dark side din yan kasi maraming ang information. Isang Google mo lang, maraming lumalabas. Alin ba dito ang tama? Diyan siguro lumalabas ang kahalagaan ng humanities, lalo ng filosofiya for critical thinker. But even though, no, let's start with questioning everything, lalo na yung religious belief natin. I-question natin, totoo ba talaga to? Ano ba kabuluhan nito? Ano bang kabuluhan nitong traditional to? Kasi mga Filipino na very traditional eh. No? Tulad ng bisita iglesia, wala yan, sosyalan lang yan. Ano kayang spiritual value niyan? Kasi kahit diyan ka sa ilalim ng punong bangga o puno ng niyog, magdasal, maririnig pa rin yung dasal mo. Bakit kailangan pa magbisita iglesia? Kasi sosyalan na lang yan. No? Party na lang yan. Wala na yan. Mga tradisyon. Yeah, we question that. May kwento lang ako, no? Sa isang ashram, kung ang mga Kristiyano may monasteryo, mga Hindu may ashram, no? Yung master, meron siyang isang pusa. Sa tuwing nagdadasal sila, yung pusa gagala-gala, kaya nadidisturbo yung mga monghe sa pagdadasal. So, ang ginawa nila, tuwing magdadasal, tinatali yung pusa. Long time after, namatay na yung master, namatay na rin yung pusa. Pero tuwing magdadasal sila, kailangan maghanap ng pusa para itali kasi tradisyon. Yun ang ibig kong sabihin. O sa Amerikano, kung familiar kayo sa Thanksgiving, kasi usually yung nahain dyan yung turkey.
May kasaysayan yan. May isang pamilya, marami ng salinlahi, pero itong pamilyang ito, tuwing nagsiselebrate ng Thanksgiving, yung turkey nila hinahati. No? Hindi siya siniserve na buo. Hindi siya hinikain ng buo. Kasi family tradition yan. Yun pala, nung una, maliit lang ang oven ng mga kaluluhan nila, kaya hindi kasi yung buong turkey, kaya kailangan ihatiin. Pero ngayon, ang mga pamilya nila, yumaman na, may malalaking oven na, pero hinahati pa rin ang turkey, ang pabo. No? Yun ang mga ibig ko sabihin na we have to question everything tradition. Kung kailangan baguhin, baguhin. No? Ito, Semana Santa na naman, naalala ko nung maliliit kami. Basta Biyernes Santo, bawal maligo. Usually, I'm from Bacolod but tuwing Holy Week, umuwi kami sa Iloilo para magbakasyon. Ang bahay ng lolo ko malapit sa dagat, kaya halos araw-araw nasa dagat. Malinis pang dagat noon, kunti pala mga tao. Pero kung Biyernes, hindi pwede. Isang beses, gustong-gusto ko talaga kasi magandang tubig, magandang panahon. Umaga yun, mga last 10 siguro. Sabi ko, last 3 pa naman mamamatay ang Diyos, so pwede pa. Sabi ng auntie ko, sige, pero hanggang alas 12 lang kasi last 3 mamamatay ng Diyos. Hindi pwedeng maligo. Yung sila nga daw, yung mga nanay ko, basta Biyernes Santo lang, andyan lang yan sa loob ng ng bahay, bawal magluto, bawal gumamit ng kasi ng patalim, ng kutsilyo para maghiwa. Kaya nakikinig lang sila sa pasyon. Kaya kung Biyernes Santo, dapat daw mukha mo rin parang malungkot. No? O, o you're suffering. Kasi Biyernes Santo, kaya nga minsan sinasabi nila, mukha kang Biyernes Santo. Yung mga tradisyon na yan na dapat natin i-question. Sa paralan, ganun din yung mga tinuturo. Ako, nung nag-aaral ako, hindi magandang grades ko eh. Sa Europe lang ako talagang tumaas ang grade at naka-Latin honors kasi nung dito sa Pilipinas, kine-question ko yung mga teacher ko eh. Alam naman, Filipino mind is peasant, bawal magtanong. You cannot question the authority. Kasi teacher sila, lalo na ang pare. Sabi ko nga, daming paring bobo. No? Kaya, yung tipong, gano'n. Kaya, isang nakikita kong solusyon dito sa problema natin. Kasi, pag hindi pa tayo nagbago, pag hindi pa tayo gumamit ng utak natin, tayong kawawa. Bakit? Kasi isasadlak tayo sa gera ng mga Amerikano. Kaya bago mangyari yan, kailangan examinin natin, pag-aralan ang kasaysayan. At hindi lang basta kasaysayan, maraming sides kasi. In fact, may kasabihan, history is written by the victors, yung mga nananalo sa punto de vista nila. Pero ano ba talaga ang nangyari? Sino ba talagang umapi sa atin? Sino ba talaga ang tunay na bully? Kasi kung titingnan mo, hindi China, Amerika. Una sa lahat, wala tayong kasaysayan ng giyera sa China. Sa Amerika, may kasaysayan tayo ng kolonialisasyon, ng pagpatay, pagmasakyan sa mga Pilipino, pagnakaw ng mga kayamanan natin. At saka ang hindi natin pag-industrialize dahil din sa mga Amerikano. No? Sila, ngayon sasalang tayo sa giyera. No? So kailangan magbago, kailangan mag-isip, no? Magmuning, magnilay. Kasi mga Pilipino, mababaw eh. Alam mo, isang paborito kong, hindi ako reliyosong tao, pero isang paborito kong narrative sa scripture yun sa Ecclesiastes. There's a time for everything. A time to be born, a time to die. May kanta pa ngayon eh. A time to plant, a time for reaping. No? Kita natin sa buhay natin yan, pabago-bago ang bugso ng panahon. Parang roller coaster, minsan sa taas, minsan sa ibaba. Kung ang kalooban natin ay hindi nakaugat sa isang malalim na kalooban, kung mababaw tayo, kunting bugso lang or pag-iba lang ng panahon, tumba na tayo. Kasi wala tayong ugat, hindi tayo nakaugat. No? Lalo na sa kalaliman ng malay tao natin. Kaya siguro pag-isipan natin, mag-isip na tayo bago huli ang lahat. No? Kundi kawawa tayo. Isasalang tayo sa giyera ng Amerikano. Kaya yun siguro, to summarize, no, ang Cinderella Complex ay dahil sa mga sugat ng kolonialisasyon at ang utak Pilipino ay peasant o kailangan mabago na yan.
sa mga susunod nating pagkikita, pagtatagpo, no? Patuloy tayo sa cultural revolution at konting update sa mga nangyayari. Pero sa tulad ng sinabi ko, sa simula pa na ito ay last ditch effort na sana magising tayo kaya nga bugtaw na niloloko lang tayo at wag tayo magpadala kundi tayo ang kawawa. Sasalang tayo sa giyera. Maraming salamat mga kaibigan hanggang sa susunod magbugtaw na tayo. Ngayon din.